1:57 na mga kapatid. Araw tayo ng ngayon, Biyernes. Gaya nung nabanggit ko kaninang maga. It's 17 na tayo ng buwan ng July. At yun nga, Sabado na naman bukas, kaya Biyernes ngayon. Parang may problema ata ang ating Pilipinas. Kilala nyo si Sangkay? Kilala niyo yun? Milyon-milyon ang followers nun eh. Siya yung nagkukuhan yun na international news yung kanyang binablog, diba? Bago pa lang karirinig ko lang sa kanya, sabi niya may problema ang ating bayan, ang ating bansa. Meron daw atang hindi gaanong malinaw yung pagkasabi sa akin, dahil hindi kasi ako masyadong dumidikit sa mga balita ngayon. Hindi kagaya nung hindi pa ako nagbablog na makatutok lang tayo sa balita. Ngayon mga kapatid, tayo ang nagbabalita eh. Pero yung dala nating balita maganda. Dahil kaligtasan nga eh. At ikabubuti at ikaalam ng tao ng paggawa ng mabuti. Yun yung ating binabalita. Para yung mga kasamaan mawala na. Ayan, yung ating sadya dito sa Facebook o publiko, mga kapatid. Balik tayo kay Sangkay. Sabi niya, dahil marami daw napapahamak ngayon ng mga riders. Milyon daw yung nagko-comment. Dun sa parang may meron atang nang biktima ng mga riders na hindi naman napaparusahan ng ang katwiran daw ng biktima ay hindi daw niya sinasadya. Hindi malinaw sa akin yung sabi ni Sangkay. Sangkay Janjan. Janjan ba yun? Sangkay Janjan. Yung sabi niya natutulog daw yung ating mga kapulisan. Inihikayat niya yung mga mangbabatas na ibalik na daw yung sabi kamay na bakal, yung anong tawag doon, yung batas na kinakatakutan, ika niya. Ano ba yung kinakatakutang batas na nasa atin noon? Ang pagkaalam ko yung yung anong tawag doon, yung bitay, di ba? Kamatayan yan, dala nun eh. Yun daw ang ang gamot dun sa mga ganung gawain ng tao na siyempre malay natin baka mas malakas sa pulis yung pumapatay na yun, di ba? Baka siya merong ninong diyan na matataas, di ba? Ganun naman tayo eh, mga tao. Tayo, nasabi kong tayo, nadamay tuloy ako. Ganun ang tao, di ba mga kapatid? Na alipin ng karangalan na mula sa tao, o kaya ipapuri na mula sa tao, o kayamanan. Diba? Ganun yung pananaw ng mga tao na mga alipin ng mga hindi dapat mang-alipin sa tao. Dahil iisa lang ang dapat mang-alipin sa mga tao, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos lang ang dapat umalipin, hindi yung pera, hindi yung kapwa natin tao. Hindi ang katungkulan na yan. Hindi ang kung ano-anong ranggo na yan na matataas o ikaw man ay general, presidente. Hindi walang dapat umalipin sa bawat isa sa atin. Ang utos lang ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoong si Isaw Ama ang dapat umalipin sa atin. Yun ang magkukumand sa lahat nating gagawin sa araw-araw, mga kapatid. Sabi ni Janjan Sangkay,
ibalik daw. Ang gusto niya ay pabor siya doon sa ibalik daw yung parusang bitay. Alam mo mga kapatid, yung parusang bitay, yan eh. Ang gumagawa niyan, yung walang kasalanan eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng hatol ng kamatayan sa isang tao kung ikaw ay may ginagawa ring kasalanan. Dahil ang tagahatol malinis, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Yung sinasabi sa Biblia na huwag mong pansinin yung puwing ng iyong kapwa. Tingnan mo muna yung muta sa sarili mong mata. Di ba? Kung malinis ka, wala kang nagagawang kasalanan, pwede kang gumawa ng batas na kamatayan, mga kapatid. O baka sabihin nyo aba, yung salita mo, tinutumbok mo yung ating mga presidente, o ating mga vice president, o mga congressman, o nandiyan sa kongreso, mga makasalanan. Totoo, kapatid. Yun ang tunay, mga kapatid ko na nanonood. Yun yung totoo. Dahil isang kasalanan, mga kapatid, yung sasamba ka sa Diyos-Diyosan. O kasalanan yun, mga kapatid. Yung kakain ka ng baboy, kakain ka ng dugo, mga kasalanan yun eh. O di ba? Yung mangdadaya ka, yung papanoodin mo, na gumagapang sa hirap ang iyong mga kapwa Pilipino. Tapos ikaw nakasakay sa magarang kutsi. Pinapanood mo sila na naghihirap sa pila-pila sa daan. Samantalang ikaw ay humihiga sa napakaraming kayamanan. O, sino gumagawa ng ganun, mga kapatid? Di ba yung mga katungkulan? Sila yung mga mayayaman. Tapos uutusan mo na gumawa sila ng batas na kamatayan, ay kadami lang ginagawang kasalanan, mga kapatid. Kaya nag-chat ako kay Janjan. Sabi kasi niya comment kayo mga kapatid kung anong dapat gawin. O sinabi ko, nag-chat ako sa kanya, bago lang. Ang dapat nating ipairal ay ang batas ng Panginoon Diyos. Yun ang chat ko sa kanya. Dahil yan ang pinakamataas ng patakaran o batas, ang batas ng Diyos. Ngayon, kung hindi nyo alam, magtanong kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo. Totoo yan, o kahit bisitahin nyo sila, yung page na at tanungin nyo kung talagang sinabi ko yun sa kanya. Tunay ang kapatid, hindi ako marunong magbiro dito dahil bawal ang magsinungaling sa akin, mga kapatid. Alam ko ang batas ng Diyos. Hindi ka pwedeng gumawa kahit presidente ka. Yung mga judge dito sa lupa, hindi ka pwedeng humatol. Suriin mo muna ang iyong sarili. Ikaw ba ay nasa level ng 10 utos? Ginagawa mo ba, tinutupad mo ba yung 10 utos? Sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Pag meron kang isa doon na hindi mo matupad, huwag kang hahatol, mga kapatid, para hindi ka rin hatulan ng ating Ama. Dahil bawat isa doon sa 10 utos na iyong sinuway, may katapat ding kaparusahan, mga kapatid. Kaya ikaw, na hindi ka sumusunod sa 10 utos, huwag kang gagawa ng paghatol. Ano mang paghatol? Dahil sabi ng ating Ama, sa paghatol na iyong ihahatol, doon ka rin nahahatulan. Unangaan yun, mga kapatid. Yan, dito lang ako. Alam niyo yung pwesto ko, alam niyo yung address ko. Kontakin niyo ako. Tuturo ko sa inyo kung ano yung tama. Para mapaaga ang pagkawala ng mga masasama at ng mga makasalanan dito sa lupa. Yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong panonood at pakikinig.